ko po maging popular at I want to have fun. Bakit mo nagawa ito sa akin? Pinagpalit mo ako kay Jody. Ibibili pa kita sana house and lots kung manalo ako sa contest na to. Kundi mo lang ako ipinagpalit sa makandang yan. Bakit? Pangit ba ako? Maganda rin naman ako Ipinanganak si Sandara Park sa Busan, South Korea bilang panganay sa 3 magkakapatid. Ang pangalang Sandara ay may lalim at kahulugan. Ito raw ay hango sa isang pangalan noong sinaunang panahon na may ibig sabihing matalino at marunong. Sa murang edad, ang pamilya ni Sandara ay dumaan sa matinding pagsubok. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon ng krisis ang negosyo ng kanyang ama, dahilan para magsikap sila at humanap ng bagong simula. Dahil dito, nagtangkang maghanap ng mas magandang oportunidad ang pamilya sa ibang bansa. At noong maunang bahagi ng dekada 90, nagpasya silang tumira sa Pilipinas. Hindi naging madali ang pagsisimula. Ayon sa sariling kwento ni Sandara, nung una siyang dumating sa Pilipinas ay limitado ang kanyang Tagalog at nahirapan siyang makihalubilo. Mabilis siyang natutong magsalita ng Tagalog, pati na rin ang Ingles at nagsikap siyang matutong makibagay sa bagong kapaligiran. Sa murang isip, may munting pangarap si Sandara. Nais niya maging artista balang araw. Ayon sa kanya, nagsimula ang interes nito nang marinig niya ang musika ng isang Korean boy band noong 1992. Noong 2004, nabigyan ng pagkakataon si Sandara na subukan ng kanyang pagkakataon sa showbiz sa pamamagitan ng pagsali sa isang kilalang talent show sa Pilipinas, ang Star Circle Quest ng ABS-CBN. Bagamat isang banyaga pa lang siya at may limitadong kakayahan sa Tagalog, pinahanga niya marami dahil sa kanyang personalidad at kakaibang charm. Sa pagtatapos ng kompetisyon, hindi man siya unang nanalo, nakuha niyang atensyon ng maraming tao at naging isa sa mga ipinalabas na finalists. Kasabay ng pagsikat niya sa programa, nagsimula rin siyang magkaroon ng proyekto sa musika at pelikula. Naglabas siya ng self-titled album noong 2004 na siyang naging daan upang makilala siya bilang isang mangaawit. Sa musika niya, lumawak ang kanyang abot. In or Out ang isa sa mga kantang tumatak at naging parte ng kanyang pagpapakilala sa industriya. Hindi lang sa musika, nakapasok din siya sa mundo ng pelikula. Lumabas siya sa ilang pelikulang Pilipino at unti-unting nakilala ng publiko. Hindi lamang bilang isang bagong Koreana, kundi bilang isang tunay na artista na may sariling galing at personalidad. Sa loob ng panahong iyon, nagsilbi rin siyang mukha ng maraming endorsement at produktong Pilipino. Mula ballpen, damit, kamera, shampoo, sanitary napkins at iba pa. Lalong lumawak ang kanyang impluwensya at naging paborito siya ng maraming kabataan at pamilya sa bansa. Marami ang humanga sa kanyang husay sa Tagalog at sa kanyang pagiging multilingual, kaya naman naging relatable siya sa maraming Pilipino. Maraming nagsasabing siya raw ang nagpasimula ng isang Korean wave sa Pilipinas. Nagsilbing tulay siya sa pagpapakilala ng kulturang Koreano sa mas maraming Filipino, lalo na sa fashion at musika. Siya rin iminahal dahil sa kanyang pagiging totoo, masayahin at madaling lapitan kahit na artista siya. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa Pilipinas, dumating ang panahon ng landas ni Sandara ay kinakailangang baguhin. Noong 2007, matapos mabawi ang estado ng pamilya at pag-ayos ng mga personal na bagay, nagpasya siyang bumalik sa South Korea kasama ang kanyang pamilya. Agad siyang napansin ng malaking entertainment agency doon, ang YG Entertainment, at inalok siyang maging trainee para sa proyekto ng isang bagong girl group. Hindi nagtagal, noong Mayo 2009, naging opisyal si Sandara bilang miyembro ng grupong 21, kasama ang 3 pang miyembro. Mula dito, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang karera. Hindi na lang artista sa Pilipinas kundi isang global idol. Ang desisyong ito ang naging sanhi kung bakit nawala muna siya sa radar ng showbiz sa Pilipinas, hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil may mas malaki siyang pangarap na tinatahak. Bilang bahagi ng 21, sumabog ang kasikatan ni Sandara sa mas malawak na saklaw, hindi lang sa Korea o sa Pilipinas, kundi global. Kasama ang grupo sa pag-usbong ng tinatawag na second generation ng K-pop at marami sa kanilang kanta ang tumimo sa puso ng mga tagahanga sa buong mundo. Sa kabila ng pagiging miyembro ng isang girl group, hindi nawala ng sarili si Sandara bilang individual. Nakagawa siya ng sarili niyang mga proyekto habang bahagi rin ng grupo. Nagpapakita na kaya niyang mag-multitask, kumanta,
sumayaw at maging visual. Taon-taon, lumalago ang impluwensya ng 2NE1 at ng 4 nilang miyembro. Sa maraming paraan, hinikayat nila ang bagong henerasyon ng mga tagahanga na yakapin ng K-pop. At pinatunayan ni Sandara na kahit may dagdag na bigat ang pagiging banyaga sa loob ng isang kultura, posible pa rin maging isang mahal na celebrity na may tunay na respeto at pagmamahal mula sa fans. Hindi naging laging madali ang lahat para kay Sandara. Bilang isang K-pop idol, may mga mahigpit na regulasyon ang industriya. Kabilang narito ang dating ban. Noong 2020, inamin niya na noong panahon ng kanyang pagiging miyembro ng 2NE1, hindi siya maaaring makipag-date. Sa pagtatapat niya sa isang talk show, humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga naunang boyfriend, isang patunay na pinili niyang gawin ang tama sa ilalim ng pressure ng industriya. May mga pagkakataon din na may mga usap-usapang kumalat tungkol sa kanyang pribadong buhay, kalakipang mga haka-haka. Ngunit kahit ganoon, pinili ni Sandara na panatilihing pribado ang maraming bagay, lalo na pagdating sa personal niyang relasyon matapos ang pag-disband ng 2NE1. Matapos ang pagbuwag ng 2NE1 noong 2016, nagpatuloy si Sandara bilang solo artist. Noong Mayo 2021, natapos ang kontrata niya sa YG Entertainment at pinasok niya ang Abyss Company bilang kanyang bagong ahensya. Noong Hulyo 2023, bumalik siya sa musika nang opisyal niyang ilabas ang kanyang unang solo EP sa Korea, ang Sandara Park. Ipinakita rito ang iba't ibang panig niya bilang artist, matured, evolve, ngunit may bakas pa rin ang natatanging Dara na kilala at minahal. Hindi lang sa musika siya aktibo, patuloy siyang lumilitaw sa mga programa, events at ayon sa mga anunsyo, may mga plano pa siyang mga bagong proyekto. Sa kabila ng paglapag ng maraming taon, nananatiling inspirasyon siya sa mga lumaki kasama niya at sa mga batang nangangarap pa lang pumasok sa mundo ng sining. Marami sa mga tagahanga sa Pilipinas ang nakaramdam ng saya at kilig nang kumanta muli si Sandara, kasabay ng muling pag-ugnay ng pangalan niya sa mga proyekto. Bagamat wala pang nakikitang opisyal na pahayag na nagsasabing may permanenteng pagbabalik siya sa Pilipinas, makikita natin na bukas siya sa musika, sa proyekto at sa pakikipag-ugnayan niya sa fans. Ipinapakita man ito sa social media, sa concerts o sa mga events, malinaw na hindi niya nakakalimutan ng mga taong sumusuporta sa kanya mula pa noong 2004. Sa kanyang sarili, si Sandara ay isang patunay na maaaring magsimula sa ibang bansa, pumasok sa isang banyagang kultura at maging mahal na bahagi ng isang komunidad, basta't may puso, tiyaga at respeto. Taliwas sa pagiging banyaga, pinili ni Sandara na yakapin ang Pilipinas ng tunay, natutong magsalita, naging bahagi ng showbiz at nagparami ng mga tagahanga. Dahil dito, maraming Pilipino ang may espesyal na lugar para sa kanyang puso. Hindi biro ang pamagat na pambansang krung-krung. Ito'y tanda ng pagmamahal, kasiyahan, kilig at respeto. Para sa marami, siya ay naging simbolo ng pangarap na kahit may pinagdadaanan, may oportunidad para umangat at magtagumpay. Hindi mawawala ang hamon sa buhay ng isang kilalang artista. Bukod sa dating ban at pressure ng industriya, may mga pagkakataon na may mga chismis o usap-usapan tungkol sa personal niyang buhay. Ngunit pinakita ni Sandara na kayang harapin ang mga ito ng may dignidad. Hindi rin biro ang pagsunod sa maraming regulasyon bilang idol, imahe, kilos, salita, ugali, lahat may sinusubaybayan. Ang paglalakbay ni Sandara Park mula Busan patungong Pilipinas at mula doon patungong global stage ay isang kwento ng pag-asa, pagsusumikap at katatagan. Ipinakita niya na kahit sino ka man, kahit anong pinanggalingan mo, posible ang tagumpay, basta't may puso ka, may pangarap at handang magsikap. Hindi siya perpekto, may hamon, may kontrobersiya, may problema, ngunit sa kabila nito, nananatiling totoo siya sa sarili. Higit sa lahat, hindi niya nakakalimutan ng mga taong sumuporta sa kanya sa simula. Ang mga darlings, mga taghanga at mga Pilipinong tumanggap sa kanya bilang isa sa kanilang sariling artista.